Ano ang tamang relihiyon para sa akin? Sa panahon ngayon, marami na tayong mapagpipilian. Iba't ibang klase ng pagkain, inumin, damit, bahay, kotse at kung ano-ano pa. Minsan nahihirapan tayong pumili ng tama dahil sa sobrang dami ng ating pagpipilian. Baka ganito rin ang nararanasan mo sa relihiyon. Sa dami ng mga relihiyon sa panahon ngayon, mahirap malaman kung alin ang pipiliin. May relihiyon kaya na hindi ka kinokonsensya at walang istriktong kautusan at mga ipinagbabawal? Maaaring mayroong katulad ng mga yon. Malaya kang makakapili ng gusto mo. Pero ang relihiyon ba ay isang bagay na maaari mo ring pagpilian katulad ng pagpili mo ng makakain? Marami ang tumatawag ng ating pansin ngayon. Kabilang dito ang mga relihiyon ni Muhammad, Confucius, Buddha, Joseph Smith, Felix Manalo at Kibuloy. Bakit pa natin pipiliin si Jesus? Hindi ba't sabi ng iba lahat naman ay patungo sa Diyos? Hindi ba't pare-pareho lang naman ang lahat ng relihiyon? May kasabihan nga, maraming daan, isa ang patutunguhan. Pero ang totoo, hindi patungo sa langit ang lahat ng relihiyon. Katulad din ng mga daan na hindi lahat ay patungong Maynila. Si Jesus lamang ang nagsalita na may kapangyarihan mula sa Diyos, sapagkat siya lang ang muling nabuhay mula sa kamatayan. Sina Muhammad, Confucius at iba pa ay nasa kanilang mga libingan pa hanggang ngayon. Ngunit si Jesus sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ay bumangon mula sa kanyang libingan 3 araw pagkatapos niyang mamatay sa krus. Dapat naman nating pakinggan ang sinumang may kapangyarihan laban sa kamatayan. Napakaraming ebidensya na talagang nabuhay ng muli si Jesus. Una, may 500 katao na nakakita kay Kristo pagkatapos niyang mabuhay na muli. Hindi pwedeng baliwalain ang patotoo ng 500 taong yun na nabuhay siya. Naroon din ang pinaglibingan niya na walang laman. Napigilan sana ng mga kalaban ni Jesus ang usap-usapan na muli siyang nabuhay kung naipakita nila ang bangkay niyang nabubulok. Pero wala silang naipakita dahil wala talagang laman ang libingan. Ninakaw kaya ng mga tagasunod ni Jesus ang bangkay niya? Hindi posible dahil may mga gwardyang nagbabantay sa libingan at may tatakpan ng pinuno ang takip ng libingan para hindi basta-bastang mabuksan ninuman. Isa pa, takot na takot sila nung dakpin at ipako si Jesus. Kaya hindi nila magagawang pumunta sa libingan dahil sa gwardyang nagbabantay doon. Kaya hindi maaaring mapasinungalingan na si Jesus ay talagang muling nabuhay. At dahil siya'y muling nabuhay, patunay yun na natalo niya ang kamatayan. Kaya nararapat lamang napansinin natin ang kanyang mga sinabi. Ayon sa kanya, siya lamang ang tanging daan para maligtas ang tao. Juan, Kabanata 14, talata 6. Nanawagan siya sa mga tao nang nagsasabing, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Mateo, Kabanata 11, talata 28. Namumuhay tayo ngayon sa mundo na punong-puno ng mga paghihirap at problema. Marami sa atin ang dumanas na at patuloy pang dumaranas ng mga ito. Ano ngayon ang pipiliin mo? Kapahingahang inaalok ni Jesus o relihiyon? Si Jesus na buhay na tagapagligtas o ang sinasabing mga propetang namatay na? Ang buhay na may magandang relasyon sa Diyos o ang walang saysay na mga ritual ng relihiyon? Piliin natin si Jesus. Siya lang ang nararapat. Si Jesus ang tamang relihiyon. Kung naghahanap ka ng kapatawaran, mga Gawa, Kabanata 10, talata 43, siya rin ang tugon kung naghahanap ka ng makahulugang relasyon sa Diyos. Juan, Kabanata 10:10. Kung ang hanap mo ay walang hanggang tahanan sa langit, sumampalataya ka kay Jesus at tanggapin siya bilang sarili mong tagapagligtas. Juan, Kabanata 3, talata 16. Kapag ginawa mo ito, hindi ka mabibigo at hindi ka magsisisi kailanman. Kaya kung nais mong magkaroon ng maayos na relasyon sa Diyos, narito ang isang panalangin na maaari mong sabihin sa Diyos. Tandaan mo lang na hindi ang panalangin ito ang makakapagligtas sa iyo. Tanging ang pananampalataya kay Jesucristo ang makakagawa nun. Ang panalangin ito ay isang simpleng pagpapahayag sa Diyos ng iyong pananampalataya sa Kanya at pagpapasalamat sa kaligtasang ibinigay niya sa iyo. O Diyos, inaamin kong nagkasala ako laban sa iyo at nararapat lamang na parusahan mo ako.
Ngunit inako ni Jesus ang aking kasalanan at tiniis ang parusang dapat sana ay sa akin upang sa aking pagsampalataya sa Kanya ay mapatawad mo ako. Tinatalikuran ko ang aking mga kasalanan at nagtitiwala ako ngayon kay Jesus para sa aking kaligtasan. Salamat po sa iyong kahangahangang biyaya at kapatawaran at salamat din sa buhay na walang hanggan. Amen. Ikaw ba ay gumawa ng desisyon para kay Kristo dahil sa iyong mga nabasa dito? Kung oo, i-click ang tinanggap ko sa Kristo ngayon sa ibabang kahon.